everyone. And to the people in Baguio and Cebu, good afternoon. And those who are online via YouTube and Facebook, good afternoon. Again, I'm Sharon Rose Master, Marina Chodoro, from Clark Imperial Center. Sana po mabigyan ko ng hustisya yung pag-attend nyo dito ngayon. Okay, in 2024, or this 2024, we have this slogan, be excellent, be extreme. Gumawa lang po ako ng praise or title. Kapag title, pwede nating sabihin, I am the unstoppable Atomian. But in my lecture, nakalimutan ko yung the, so praise na lang po siya. I am unstoppable Atomian. Are you the unstoppable Atomian? Yes. So every day, you have to defend your title. Every morning, sabihin mo, I am the unstoppable Atomian. Okay. Assignment niyo po yan, ha? Every day, you have to defend your title. I want you to invite you for a self-reflection. Okay? Mag-self-reflect tayo. Ipapakita ko, sino ka? Sino ka ba? Okay? So there's a news flash. It says, a brother presented a car to his younger brother on his birthday. Yan ang balita. Ang ganda, no? Niregaluhan ng kotse ng kanyang kapatid. Okay? This news was read by 5 people. The first one said, I wish I would have been his younger brother. Second, I wish my elder brother would read this news and present me a car on my birthday. Parang naputo. The third one, so pangatlo, nabasa. I wish to earn enough money soon so that I can present a car to my younger brother on his birthday. The fourth one said, it's fine if I don't get a car from my brother on my birthday anyway, as long as I can get my own. Kaya hindi ako regaluhan. Kaya ko namang bumili ng kotse ko. Okay? The fifth one said, if it's fine if I don't receive a car on my birthday from my brother since I cannot give one in return. Hindi ako nag-expect na makatanggap ng kotse kasi hindi rin naman ako makakapagbigay ng kotse. In this scenario, we have 5 different types of people. The first one, I wish I would have been his younger brother. Wala pong mali doon, but ito yung mga taong inaasa ang swerte. Inaasa ang kanilang success sa swerte. Taya ako ng loto, taya ako ng wete. Okay? No skills involved. In short, mga taong tamad. Laging nagbabakasakali, taya ako ng loto. Alam niyo po ba yung chances na manalo ang isang Pilipino sa pagtaya ng loto? Is in 1.5 million chance in a lifetime. In short, it will not likely to happen. Patay ka na, hindi ka pa mananalo. Okay? Yun po yung katotohanan doon. So, iaasa mo ba sa loto ang yung success? Sa swerte? Hindi ko po minamasama yan. Gumagawa lang po ako ng analogy para lang magkaroon tayo ng self-reflection who we really are. Okay? Second, I wish my elder brother would read this news and present me a car on my birthday. Ito po yung mataong mga paasa, umaasa. Okay. Parang entitled. Wala silang ginawa. Dapat magkaroon sila ng allowance. Dapat may support kahit na hindi sila pinagpawisan. Okay? Mga taong mahilig mangutang. Yes. Bakit? May pambayad naman sila. Why? Kasi umaasa sila na baka makalimutan ng pinagkautangan. Di ba? Hindi sila magbabayad. See? Umaasa sila sa pinagpaguran ng iba. Kayo ba yon? Okay, third one. Ay, sana kumita ako
soon para makatulong ako sa iba. Perfect. Di ba? I've been hearing testimonies here, no? Especially Atomy members. Lagi nilang sinasabi, the reason why I do Atomy is to help others. Kayo ba yun? Okay, we'll see later. The fourth one said, okay lang, okay? Na hindi ako regaluhan, kaya ko naman bumili. Ito po yung mga taong actually mayaman. Okay? May pera. May negosyo siguro. They can afford to live their life well. But, tanong ko lang, masama ba kung dagdagan mo ang kita mo para makatulong ka naman sa iba? Di ba? Alam niyo po ba what is one of the reasons why we are here on earth is to become valuable. Para maging kapaki-pakinabang ka. So kung ang pakinabang mo is doon lang sa pamilya mo, dagdagan mo. Okay? So yung kapakinabangan ng isang tao ay may sukatan. Una, gaano kadami ang iyong natulungan? Gaano kalalim ang iyong pagtulong? At gaano kadalas ang iyong pagtulong? Kung ayaw mong tumulong, confined ka lang sa pamilya mo, basta't ang pamilya ko, okay kami. Okay? So, kanya-kanya. Ano na lang ang silbi natin? Kung hindi natin pwedeng, ayaw nating i-share yung whatever we have to others. Di ba? So, dagdagan po natin yung halaga natin dito sa mundo. And the bigger the impact of our life here is the more meaningful of our life. No? Gaano kadami mong natulungan, mas nagiging meaningful ang ating buhay. The fifth one, ito po yung mga average or mediocre. Perfect example, yung po mga 9 to 6 job. Inuulit ko po, hindi po masama ito. Ang sagot nila is, okay lang. Basta natapos ang isang araw, kumain kami, okay na ako doon. They want to stay at an average life. They want to be mediocre. Wala pong mali yun. But tanong, are you happy kung ang kakilala mo ay nagtatagumpay? Kaya mo bang pumalakpak kapag ang kakilala mo ginagawa ang business na to? Kaya mo ba? Walang sumasagot. So, ibig mong sabihin, ayaw mong magtagumpay yung kapwa mo kasi mediocre ka. Average ang buhay mo. Ayaw mo siyang magtagumpay. Kaya hindi ka bumibili ng Atomy products na kanyang ini-endorse. Di ba? Kasi kung sabi mo, okay lang ako, mediocre, average, basta't na dumadaan ang araw, okay kami. So you're just living a mediocre life, wala pong mali. Pero inooperan ka ng taong gustong magtagumpay, ayaw mong bumili. So, your behavior has become destructive. Ayaw kanyang maugusan. Ayaw mo siyang magtagumpay. So, to keep you from that bad and destructive behavior, why not do Atomy? Diba? Do Atomy with your friends. Okay? Next question. Sino ka sa 5 tao na to? Siyempre, hindi kayo sasagot. Okay? Pero ako nang magsasabi. Siyempre, pipiliin yung number 3. You want to be successful by helping others or you want to be successful to help others. Di ba? Palakpakan nyo naman ang sarili natin. Yan ang reason. Kapag noble ang iyong intention, mananatili ka kay Atomy. Okay. Kilala mo ba si Atomy? Bakit ganito ka-passionate? Bakit ganito po ako ka-passionate kay Atomy? Kasi kilala ko po si Atomy. Okay? Kapag kilala mo ang isang tao, that is the only time that you can fall in love with a person. Ganyan din. Kailangan kilala mo si Atomy, kaya ginagawa mo siya. Okay? Without knowing Atomy, hindi mo siya gagawin. Kaya ang role ko ngayon is ipakilala ko sino po si Atomy. Okay.
I have made a comparative data. My source is Google. Okay po? Google po yan ang aking source. Hindi ko po yan ginawa. Binigay po yan ni YouTube University at ni Mr. Google. Okay. Medyo maliit po siya. Okay? Aspect. Product quality. Pwedeng palakyan ng konti? Edit na pwede. Oo. Okay, so, alam na po natin, no? Absolute quality, it goes beyond the price tag. Papakilala lang natin. Yan po si Atomy. Other MLM, bawal po magbanggit. Okay? Pero yung po yung number 1 na MLM. Okay, so ang kanyang pricing is either luxury price or low cost. Meron siyang pang Glorieta, meron siyang pang Divisoria. Okay? So, yun ang kanilang pricing. And then, yung traditional business, it varies, often depends on brand and market competition. Okay, tingnan po natin. Doon sa other MLM, kung mayaman ka, may pangmayaman na product. Kung mahirap ka or middle class, dito ka lang. But in Atomy, whether you are rich or poor, we experience the quality products. Anong ibig kong sabihin? Atomy sees us through the divine lens. Everyone is equal in Atomy. Okay, so wala kang pambili ng ayan si Atomy. Hindi mo kailangan magpunta dun sa pangalawa. Kasi kung wala kang perang malaki-laki, hindi mo ma-enjoy yung quality or yung luxury product. Dual pricing strategy ang ginagawa nila. Wala pong mali doon. Okay, pero merong discrimination. Okay? But in Atomy, remember our motto, cherish the spirit. Kaya Atomy look at us fairly. Okay, next. Traditional. It varies. Kapag sikat, mahal. Kapag hindi sikat, mura. So, yun po ang kanilang quality. Okay, next. Pricing strategy. Paano ba magpresyo yung mga ibang MLM at saka si Atomy? Other MLM can be premium or discounted focus, often tied to brand image. Okay, kapag kilala, yung brand, mahal. Kapag hindi kilala, mura. Wala siyang, hindi sila katulad ni Atomy na absolute price, absolute quality. Okay, hindi namimili kung saan lugar siya ibebenta, mayaman yung lugar na yan or hindi, pare-pareho lang. But other MLM and the traditional business, kapag kilala, mahal. Kapag hindi kilala, mura. Okay, next. Customer education. Okay, kaya nga po tayo nandito paulit-ulit na pinag-aaralan kasi ito po yung objective ni Atomy is to everyone to be educated about Atomy. Okay, so kailangan nating mag-aral. Bentahe, no? Although hindi requirement na magaling ka, pero bentahe. Kaya kailangan nating mag-aral. Okay, so members education, hindi po yung nawawala sa sistema ni Atomy. Next, ito po, other MLM, they are focused on sales and recruitment. Why? Because why do they focus on sales and recruitment? Kasi naghahabol sila ng points. Kasi bukas, mapa-flash out na yung kanilang points. But in Atomy, alam natin yan, hindi siya mapa-flash out. Kaya, ang tactics nila napakaganda. Kapag lumapit sa'yo yung mga batikan na mga sales agent, no? Para kang na-hypnotize sa galing nilang magsalita. And then, all of a sudden, bibili ka na lang. And then, little then you realize na, ba't ko ba nabili to? Ang mahal, di ba? Kasi ang galing po nilang mag-sales. Kasi dun sila nagpo-focus. Tayo, ang focus natin is members education. Okay? Do you follow? Okay, next. Yung traditional advertisement. Yan, commercial, patalastas. Tumataas ang kanilang halaga kapag mataas ang talent fee ng endorser nila. Okay? Nasabi ko na to eh. Hindi tayo gumagamit ng artista, hindi tayo pwedeng makisakay, hindi tayo nakikisakay sa kasikatan ng artista. Kasi mismo yung product natin, sikat na. Sabi ko nga po,
once upon a time when I was new in the service, active pa rin po ako. Nagpunta po ako, naging lady guard kami noon ni Mayor Pablo Cuneta. Okay? It's just happened na nagpunta kami sa bahay niya. Si Miss noon, alam niyo na, endorser siya ng isang, di ba? Up to now, endorser siya ng, tapos, wala akong nakitang noodle ng gano'n sa kanyang bahay. Ibig sabihin, di ba? Ang lang ng artista, hindi naman lahat. Basta nabayaran ka, regardless maganda yung ini-endorse mo or hindi mo naman ginagamit. Kumakain ba ng Lucky Me si Sorry. Okay, erase. Okay. Si Sharon Cuneta. Erase. Okay? Ganon. Wala akong nakitang ganon. Okay? Di ba? So, pero tayo, once we endorse the product, surely, ginagamit natin yan, di ba? So, that makes us ethical and moral product endorser. Hindi tayo nagsisinungaling, di ba? Okay. Next. Sales approach. Yan, tayo word of mouth. Okay? Kaya, minamasama ng iba yung MLM. Akala nila pyramiding. MLM, yan nga, is word for word, word to word. Mouth to mouth, gano'n, no? Yun ang ating approach. Kaya, nandiyan yung trust. Yung kakilala mo, sinishare mo. Gano'n ang approach ni Atomy. But in others, recruitment focus sila. Kasi, doon sila kikita. Kasi bawat recruit mo, may bayad ka. Okay? So, in traditional, yung kanilang sales approach, advertisement. Kapag magaling ka sa paggawa ng advertisement, maraming bibili. Kasi, di ba? Tayo, aminado tayo, hindi tayo masyadong magaling sa advertisement. Because ang focus natin is members' education. We don't focus on advertisement. Okay? Tayo lang. Next. Customer relationship and loyalty. Okay, long-term ang Atomy. Kasi, alam natin gaano kaganda yung kanyang mga products. And the other one is long-term. Puputulin ko po kasi baka, focus tayo dito. Now, punta po tayo sa, sa members. Kay Atomy po yun, no? As of 2023, ngayon 2024, nasa 16 million na po yung Atomy members. Ang data ko is 2023, kaya 15 million po. Okay? Yung isa, buti hindi nakasulat, 3 million as of 2021. 3 million sila. Why? Kasi mahal ang membership diyan. Kay Atomy, walang membership. But the negative side of free, there is this book I read, sa psychology says, that people tend to look down on things that are free. Kaya free si Atomy, walang nawala sa'yo. People just ignored it. Okay? So yun ang isang downside, kasi libre. Pero pag ang tao ginastusan yan, pinagtatrabahuhan niya. Kasi gusto niyang bumalik yung kanyang ininvest. Di ba? Psychology, sabi ng psychology. Okay? Next. Atomy earns 15% or 2.25 million members are earning. So, sa 16 million na members o 15 million na members, ang kumikita kay Atomy is nasa 2.25 million. So, ang dami ng kumikita, no? Of course, iba-iba yung natin. Source ko po, Google, ha? Now, yung isa po, 1.5 members are earning approximately 44,000 per annum. Per year, 44,000 lang. Yung 1.5. Yung pong 44,000, sales master lang po yun. 15 days lang yun. Di ba? Nare-realize nyo po ba yan? No? Imagine, yung ibang MLM. Yung number 1 na MLM po yan. Okay? Bago kumita yung kanilang members, 44,000. Kay nga? Auto sales master. Pagkano yung auto sales master, di ba?
Ano pa? Sana naman ma-realize nyo, bakit ganito tayo ka-passionate kay Atomy. Okay, and ito po yung masaklap. 33% or 990, no earning at all. Hindi po sila kumikita. Meron din namang hindi kumikita kay Atomy, yes. Kasi hindi mo naman siya ginagawa kahit kaya hindi ka kumikita. Kasi once na ginawa mo to, kikita ka. Di ba? Huwag mong sisihin si Atomy kapag hindi ka kumikita kasi isa lang ang salarin. Ikaw yun. Yes. Umarap ka sa salamin at tanungin mo, bakit ako hindi kumikita? Ipapakita ni salamin kung sino ang salarin. Ikaw yun. Okay? Next. 17,400 members reach higher rank. Matas ng rank ko yan, ha? Magkano kinikita nila? 2.6 millions per year. Mataas na rank na po yan. Eh, yung 2.6, baka Sharon Rose Master lang yan na continuous auto diamond. Di ba? Pero yan po, Founders Platinum na po yan. Mataas na po ang kanyang ranking. So, see the difference ng ating company with other company? So, kaya iyon po, kaya ipinapakilala ko si Atomy. Sabi ko nga kanina, kapag kilala mo si Atomy, mamahalin mo siya. Okay? Kaya, mahal ko po si Atomy. But, eto na po. Ipinakita ko po yung table. So, Atomy offers all the tools for success. But it is your dedication that makes the difference. Success is in your hands, not Atomy's. Agree? Next. Paano natin palakihin ngayon ang ating negosyo? Nalaman na natin ang kagandahan ng produkto, ang kagandahan ng kumpanya, ang kagandahan ng compensation plan. So, may kailangan kang gawin kasi ang success ay nasa iyong mga kamay. 1. Plug into the Atomy Success System. Hindi po yan mawawala kahit paulit-ulit na ulit-ulit yung speakers. Hindi po yan mawawala. Why? Because these are our coaches. Sila ang magtuturo sa atin sa daan, paano mo gagawin ang negosyong ito. Di ba po, pag nag-a-attend tayo ng Success Academy or one-day seminar, parang may kakaibang espiritu na dumapo sa iyong katawan. Ang saya-saya mo, kahit hindi ka kumikita. Bakit masaya ka? Hindi nyo po na-experience yan? There is this, I don't know what spirit is that. Okay, yung ating Atomy Success System, these are the seminars, Success Academy, Center Seminar, one-day seminar, just like this, no? These are the trigger. It triggers our brain for a new behavior to unfold. Anong ibig kong sabihin? Na-trigger ka ngayon. Inspired ka. Dapat paglabas mo dito, mag-share ka naman. Hindi natatapos sa pakikinig sa akin yung sistema. Okay? So ano yung kailangan? Anong ibig sabihin ng ating plug into Atomy Success System? You need to know and do what you know. Okay. Inuulit ko po. It is the number of seminars and Success Academy that will make you rich. No? Kung hindi, i-apply mo yung natutunan mo dito sa seminar. For example, pwede mo i-apply. Uy, alam mo ba yung Atomy? Narinig ko sa seminar kanina. Ang dami palang kumikita doon. See? Marami ka ng and then, talaga, paano? Magsisimula na yung pag-share mo sa Atomy. So, hindi po natatapos sa 4 na sulok ng kwartong ito yung paggawa ng ating negosyo. Next. List up your Go 100. Bakit ko po pinapa-list up?
Well, for the interest of time. Para hindi ka parang basang sisiw, saan ka daan dyan naglalakad, sino-sino yung... Hindi ko po sinasabing mali yun. Pero sana para yung oras mo is ma-maximize for you to be productive. Kailangan mong ilista. Okay? Wala po akong nilagay na duration. Okay? It's up because the decision is up to you. So, what are your daily numbers? Araw-araw mo bang ginagawa si Atomy? How many people you're reaching out to via email or cold call? How many people are you inviting for a demo? How many people are you following up with? How many appointments are you setting? How many videos are you sending out? How many people are you getting on the presentation? Okay? Sabi po mga networker, na mga batika na ano ko, kapag daw walang less than 10, for example, 1, 2, 3, hanggang 9, ang lang iyong kinakausap araw-araw, you are not serious of that business. You are not serious about success. Ulitin ko lang po, bakit ganyan ang sinasabi ko? No? Be extreme. Aim for 1,000 rejection. Bakit ganyan naman mag-advise si Ma'am Marina? Bakit 1,000 rejection? Kasi po, go for 100 tayo. Sabi ng libro na for every 10 na nakakausap mo, isa doon ay mapapa-oo mo. So yung 1,000 na yan, makukuha mo si 100. Okay, now, bakit rejection? Kasi po, when rejection is a common emotion, it loses its sting. Wala nang dating sa'yo. Hindi ka na masasaktan. Okay? Kasi sanay ka na. Manhid ka na. So, bakit kailangan mo pang masaktan? Di ba? So, go. So what? Na-reject ka? So what? Naka-go 1,000 nga tayo eh. Ang inaantay natin is rejection eh. Hindi ka pa naman, nakaisang rejection ka pa lang, ayaw mo na. Hindi ako rin mag-share, hindi mo ako katulad, wala akong pera. Hindi po. If you wait for things to turn in your favor, you will wait forever. Yeah. Walang mangyayari. Kung lahat na lang inaantay mo, dapat maganda yung panahon. Dapat may sasakyan si sponsor para isakay niya ako. Di ba? Dapat may libreng pagkain in-invite ako sa seminar, dapat may pagkain. Oh. Kapag ganun po ang expectation natin, sabi ko nga, mag-aantay sa dulo ng walang hanggan. Okay? So, let us skip. Ito po yung advice ko, no? Kung wala kang pera, sabi nila, kung hindi ka magaling, okay, mag-talk, then, kumausap ka ng maraming tao. Daig mo pa yung may pera at may kaalaman. Okay? And, for every rejection, dapat i-analyze mo what went wrong. Sino ba yung taong kinausap mo, bakit ka na-reject? Itong tao na ba to? Kung gagawin niya si Atomy, trabaho ba sa kanya o pribilehiyo yan? Privilege lang. Anong ibig ko sabihin? Kasi baka may magandang trabaho siya. So, privilege lang sa kanya. So, tingnan mo talaga yung gagawin nila, work dapat si Atomy sa kanila. Kasi yung kanila ang magiging bread and butter. Second, timing. Di ba? Marami. Marami ka pang pwedeng i-analyze why you were rejected. So every time you reject, come and analyze, okay? Rinse, shake up, okay? And repeat. And whenever every time people say yes to you congratulate yourself. Okay? Para hindi lang naman puro rejection ang iyong nasa isip. Okay? Well done, Marina. May napa-oo ka today. Okay? Now, kaya ko sinabing 1,000 rejection, no? It will help you perfect your approach. Sa dami mong mali, siguro naman matututo ka. Di ba? Kasi may nabasa po ako ng libro, How People Learn. Sa books, konti ang matututunan.
Theories, konti. Experiences, konti. Pero mistakes, marami kang matututunan. But, mistakes could be a friend kung alam mo siyang gamitin. Anong ibig sabihin? Hindi mo na gagawin yung ginawa mong mali na yon. So, in that case, mistakes is your friend. Okay? So, our takeaway, keep on trying different things relentlessly, eventually you will succeed. Anong ibig ko sabihin dyan? Walang limit. Mag-experiment ka. Wala akong sinasabing bawal. Okay? Till such time, you will perfect your approach and finally come up with one perfect approach. Okay? Next. Yan. Hindi rin po yan nawawala. Yung right attitude. Ano pong sinasabi ko yan? Right attitude precedes altitude. Ano yung altitude? It signifies success. Okay? Bago ka magtagumpay sa negosyo na to, ayusin mo muna ang attitude mo. Sabi po ng mga nabasa kong libro, lahat po ng business authors, yung mga techniques nila on how to become successful, hindi po nawawala si right attitude. Yeah, hindi po siya nawala. Kasi tingnan mo naman, ay tara, attend tayo ng seminar sa PUC. Ay, so tinatamad ako. Okay. So, kapag nilagay mo na, tinatamad ka, wala ka nang gagawin. Okay? Wala na. Nag-stop ka na. Okay? Pero kapag tama ang iyong attitude, sige nga, ano bang meron doon? Di ba? O, nung nagpunta ka sa PUC, nakilala mo ako. Di ba? O, nakilala mo yung katabi mo. Nakilala mo yung mga speakers. Okay? So, kailangan natin pag-isipan, no? Yung ating attitude, no? Isang ano yan, bagay na dapat nating itinitreasure. The right attitude. Okay. Sinabi ko rin po dyan is quitting is not an option. Huwag kang mag-quit. Kasi pinakita ko naman po yung evidence kanina. Halos binigay na lahat ni Atomy paano tayo magtagumpay. Ngayon, kapag nag-quit ka, ikaw na po yung may kasalanan. Okay? So don't quit. Magtuloy-tuloy lang po tayo. Sabi ko nga po, no, kami rin po, hindi naman po kami agad na kumita. Hindi naman kami agad nag-enjoy. Dumaan din po kami sa dinadaanan nyo. Pero, kung hindi nyo dadaanan yon, paano kayo makakarating dito? So, it's a process. Kailangan nyo rin pong pagdaanan yung mga pinagdadaanan ng mga nandito. Okay po? Now, tingnan nyo po yung bad attitude. Kapag hindi tama ang attitude mo. Bad attitude is the only true handicap. Anong sabi ni CEO kanina sa kanyang lecture, kung nakikinig kayo? Ang tanging problema lang ngayon yung puso. Sabi niya. Di ba? Kasi sinabi mong, ito ba yung mga taong hindi mo pa sinabi, si Atomy, maniwala ka dyan. Sabi na nila. Hindi mo pa man tinry yung product, pare-pareho lang yan. Di ba? So, ano na? Meron akong nakita sa FB noon, picture, no? Hindi ko lang siya mahanap. Isang tao na putol yung kanyang kamay, nagbabike, tapos may nagpapalimos na malaki ang katawan. Di ba? Yun ang perfect example ng bad attitude is the only true handicap. Kaya mo naman eh. Kaya lang may problema yung utak mo. Sinabi mo na hindi mo kaya, definitely, kung anong nandito, anong i-dictate niya? Because our brain dictates our movement. Sinabi ng utak mo, hindi ka magtatagumpay dyan. Wala na. Wala ka nang gagawin. Di ba? So, it boils down to right attitude. Sana po, magkaroon lahat tayo ng right attitude na next time, although marami naman po tayo ngayon, sana mapuno pa rin yung PUC. Okay? Next. Bigyan ko po kayo ng example. Ano po yan? Real life example. Medyo malit po siya. Dito na lang po ako titingin. No? Paano po magkaroon ng right attitude? Okay. Sabi ni sponsor, ang problema is challenging mastership. Uy, may challenge. So, tingnan natin. Paano yung negative and positive attitude? Sabi ni sponsor, Marina, I'm sorry to tell you that you're achieving 2.5 million points in 15 days. Extremely challenging. Tapos, siyempre, sumagot ako. Well, at least I'm committed to giving it my best effort. Di ba? Kapag positive ka,
Sinabi niya, hindi mo kaya. Hindi, bibigay ko yung best ko. Yun ang sagot ng isang positibong tao. Next, sabi ni sponsor, gusto ko nga palitan yung sponsor ko dyan eh. Ganyan siya. Next. Marina, I regret to inform you that some of your strategies didn't work as planned. Ang sagot ko, at least I am refining my approach and finding new ways to reach potential consumers. Di ba? Kada negative, nakikita mo yung positive. Ito yung silver lining, no? Kapag nakikita ka ng clouds na dark, and then nakikita mo yung silver lining, parang ganyan po, yung positive attitude. Okay. Sabi ni partner, I am still grateful that Marina is persistent and adapts quickly. Okay, sabi ni sponsor, despite this obstacle, the goal still seem out of reach. Negative talaga sa sponsor. Imposible, Marina. Imposible. Okay? Buti na lang may partner akong positibo. Sabi ni partner, I'm still grateful for one thing about this situation. Tapos nagulak si sponsor. What that may be. Okay, sabi ni partner, Marina as a supportive and motivating mentor to guide her. Oh. Si negative na sponsor, ginawa mo siyang positive. Di ba? Ang hirap ng role natin, ano? Pati si sponsor, kailangan nating i-turn into positive. Kaya sponsor, watch out. Okay, dapat kayo yung positibo. Oo, kasi kayo yung magdadala ng success sa grupo nyo. Okay, next. Siyempre, sumagot ako. And a loyal and hardworking partner to encourage her. Okay, sponsor, with such determination and support, you can achieve those 2.5 million points. And together, we'll overcome the challenges and succeed. So in short, negative si sponsor because Marina and her partner has a right attitude. They were able to influence the negative attitude of the sponsor. Another very good issue. Yan. Issues on other platform. Naiinis sila. Meron pong atomy sa S, meron sa L. Lahat po meron, okay? Oh. Let's see. Sponsor. Marina, I'm sorry to tell you that Atomy products are being sold on other platforms, which is against our policies. Of course, well, at least I know we are committed to ethical business practices. We are committed to ethical business practices. We, Atomians. Next. Sabi ni sponsor, actually, Marina, this situation has made it harder for some members to make sales, which is true. Okay? And at least I can reassure my customer about the quality and authenticity of buying directly from Atomy products. O meron na po kayong tip sa mga members nyo, pwede nyo pong adapt yan. Okay? Kayo na pong mag-act ng Marina kapag may mga bumibili sa other online platform. Okay, next. Sabi ni sponsor, Marina, I regret to inform you that some of your prospects might be tempted by those unauthorized sellers. Ikukulong ko na lang kaya sila. Pero ang sagot ni Marina, at least I can educate them on the benefits of supporting authorized distributors and the potential risks of unauthorized purchases. Next. I'm still grateful that Marina remains optimistic and resilient. Sorry, Marina, but even some of our loyal customers are curious about those other platforms. Sagot ni partner, I'm still grateful for one thing about this situation. What may that be? Sabi ni partner, Marina as a supportive and motivating mentor to guide her, and a loyal, hardworking partner to encourage her. Okay po? So yung po, binigay ko na lang po ng illustration paano tayo maging positibo. Do not focus on the negative, but focus on the positive side. Okay, next. Consistency. Paulit-ulit po yan. Kasi anong ibig sabihin po yan? Paulit-ulit mong gagawin, paulit-ulit mong gagawin. Consistency is the art of doing things regularly without fail. It is about showing up day in and day out, even your motivation wanes and obstacles arise. Umulan man at umaraw, kung kailangan mong lumabas araw-araw para mag-share kay Atomy, huwag mong gawing dahilan yung ulan. Nakakita na po ba kayo ng snowball na nahuhulog sa bundok?
Nagsimula lang po siya ng maliit. Pero it continuously falling down the mountain. Anong nangyayari sa kanya? Lumalaki siya, lumalaki ng lumalaki. Okay? So, hindi po natin kailangan mag-start ng big. Just be consistent. Sabi nila, consistency is the key. Why? Yes, consistency is the key to discipline. Consistency is the key to excellence. Excellence is what we are repeatedly do. Pasalamat ka kung ikaw ay pinanganak na matalino. Kukunti lang po kami doon. Konti lang po yon. Pero, through consistent study, reading, you will become excellent. Okay? Kahit mataas ang IQ ng isang tao, pero hindi niya ginagamit, hanggang doon lang siya. Average ka man, mediocre ka man, pero lagi mo yung ine-exercise, daig mo pa yung mataas ang kanyang IQ. Kay Atomy, what do you want to become? Do you want to be an excellent speaker? Then, be a consistent speaker. Every week, ikaw ang mag-volunteer na magano dito tumayo. Tingnan ko lang kung di ka magagaling na speaker. But, sino pong gustong yumaman? Sinong gustong araw-araw may PB? Oh, wala, konti lang gusto may PB. Sino pong gusto magkapera? O in short, oh. Ano ang technique para magka-PB? Lumakad ka. Ibuka mo ang iyong bibig. Araw-araw mo yang gawin. Tingnan ko lang kung hindi ka magka-araw-araw na PB. Ngayon, tanong, ang tagal-tagal ko na sa Atomy. Hanggang ngayon, wala pa akong group. Hindi pa pumalaki ang aking organization. Ay, isa lang po ang sasabihin ko. Hindi ka consistent sa iyong ginagawa. Okay? May sample po ako dyan. Okay? Water cuts through rock, not because of its strength, but because of its persistence. Maging makulit ka lang. Di ba? Yung tubig, papatak-patak. Ano bang power nun? Wala. Pero dahil consistent siyang pumapatak, yung bato, kaya niyang i-cut through. Kaya niyang, oo. Di ba? Okay, ano pa? Yan, everyday habits. Yung patak-patak na yan, na-observe ko, no? Yung gripo ko, ganyan lang. Tapos naglagay ako ng timba kasi sayang naman. Kinabukasan puno yung aking drum. Di ba? Pero hindi ko binuksan. Because of continuous drop of water. Nagkaroon ako ng isang timbang tubig. So, ganun din po, no? Let us be consistent in sharing Atomy if you're really serious about this business. Okay, next. Let's have the power of small habits. Tingnan niyo po. You save 8 pesos a day, you will have a saving of 3,000 pesos in a year. Read 20 pages a day, you will able to read 30 books a year. Walking 10,000 steps, nagkaroon ng idea, 70 marathons a year. Recruit 1 partner per week, 52 partners per year. Royal Master na po ang katumbas nun. Okay? Recruit 2 partners per week, so you go 100 per year. So, hindi mo kailangan magtagal ng matagal na panahon para magtagumpay ka sa negosyong ito. Just be consistent. Okay? Kahit i-pledge mo lang yung kaya mong gawin, no? Sabi nga is, consistency beats intensity. Kahit na isang tao lang in a week, kung yun lang ang kaya mo. Okay? At least, 1 person per week dapat may makasama ka kay Atomy. Yun lang munang i-goal mo. Be consistent. Kesa, wag mo na ako mag-goal ngayon, napagod ako. Wala man ako nakuha nung nakaraan. Okay lang kahit na wala kang makuha. Ang ano dun is you are consistent in sharing Atomy. Okay? Next. Life scenario. Bakit kailangan? Okay. Life scenario, this is our blueprint. Okay? This is our guiding plan on how to live a fulfilling life. Sinusulat po natin yan, hindi para lang nagko-comply tayo sa Success Academy kasi every Success Academy kailangan gumawa ng life scenario. No. Dapat totoo ka.
Okay? Anong pangarap mong bahay? Anong pangarap mong sasakyan? Anong yung mga pangarap? And then, kung maaari, i-post mo yan. Dapat nakikita mo siya. The more clear, the more vivid. Okay? Ito po yung example ko. Okay? Bakit kailangan mong nakikita yung life scenario? Imagine, sabi nga ni Sir Joseph, may hawak akong manggang green. Imagine nyo. Green na mango, malutong, may bagoong. Anong nararamdaman niyo? You salivate, di ba? Ganon din po. Kapag nakikita mo yung life scenario mo, nakikita mo yung bahay na nasa harap ng beach, na-encourage ka. Okay? So kapag na-encourage ka, anong gagawin mo? You have to do something to achieve that dream. Yung magkaroon ka ng bahay sa harap ng beach. Diba? Kapag na-imagine mo yon, naririnig mo yung huni ng ibon, yung diba? Yung simoy ng dagat. So, yung sensation. So, gagawa ka ngayon ng paraan para ma-achieve mo yung panaginip mo na yon, yung goal na yon. Hindi po yan ginawa lang para lang just to while away the time. Kailangan ng life scenario, sa bahay ko na lang gawin. Tapos, umuwi ka ng bahay, wala, tinago mo lang. So, you're not true to your dreams. Kaya ini-encourage tayo ni CEO na gumawa ng ating life scenario and visit it very often and evaluate yourself. Saan ka na ba sa mga pangarap mo? Okay? Next. Challenge mastership. Okay. Humingi ng meeting si sponsor, ayaw mag-attend. Kasi, challenge naman ang pag-uusapan. Ayaw nilang mag-attend. Okay, but how? Bakit si Marina, nakakatakot palang mag-challenge? Bakit ini-encourage? Huh? Challenge mastership is running towards your fear. You have to confront your fear. Okay? Kasi kapag nag-challenge ka, that is the beginning of your commitment to your team, to your partners, and to your sponsor. The mere fact na nag-join ka sa business na ito, kasi gusto mong magkaroon ng kita, extra kita. Okay? So when you take the challenge, ito yung benefits. It initiates leadership. Yung increase po, Initiate leadership. Nagsisimula ka na maging leader. And partners wouldn't respect a sponsor without leadership. Kung wala kang mastership, paano mo i-encourage yung members mo na mag-challenge? Ikaw nga, ayaw mo mag-challenge, di ba? Hindi mo kayang mag-encourage ng member mo, mag-challenge ka. But ikaw, hindi ka pa nag-challenge. Di ba? So, yan. It initiates. So, kapag hindi ka ba medyo nahiya sa sarili mo? Ilang taon ka na sa Atomy? Ni sales master, hindi mo nakuha? Mahiya ka naman sa team mo. Kung sa'yo is chill-chill ka lang, paano naman yung gusto magtagumpay sa grupo mo? Kaya nga sinabi ko kanina number 3 type of person, it calls for altruism, selfless concern. Kahit ayaw mo, pero ang team mo, for the sake of the team, di ba? You want to be successful by helping others. Huwag mo munang pansinin ang kita na yan, darating yan eventually. Tulungan mo muna yung mga gustong kumita, and eventually, you will learn. Babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw, in due time. Okay, huwag po kayong matakot sa mastership. Kasi pinaplano yan Okay? Pinaplano po yan. Hindi yung sinabing, ay, may challenge sa ganyan, tapos wala kang ginawa. Matatakot ka talaga. Okay, next. Increase income. Siyempre, kaya nga tayo nandito, gusto natin magkaroon ng magkapera. Paano ka makakatulong? Sabi ko nga kung wala kang pera. Okay. Ito po advice ko. Kapag masama kang tao, huwag po kayong magpakayaman. Why? Because money will make you more of yourself. Kapag may pera ka at masama kang tao, lalo kang sasama.
But, kapag mabuti kang tao, lalo kang bubuti. Okay? Kaya tingnan nyo. Oh, investigate. Sino yung mga taong mayayaman? Anong klaseng tao yung mga yan? Yung bang pagyaman nila, nakabuti ba sa kanila or nakasama sa kanila? Okay? Now, kung mabuti kang tao, mag-challenge ka. Because money will make you a better person. Okay? Next. Goal setting and motivation. Yan. Siyempre kapag may challenge, mag-goal setting ka. Wow, may challenge. Example, in July. Everyday ngayon, lalakad ka. Kailangan mong kumausap ng mga tao para bumili. Para pag nag-challenge ka, may makakasama ka. So, may goal ka. Kung hindi ka mag-challenge, anong gagawin mo? Maghapon ka na lang magdamag manood ng K-drama. Pero kapag meron kang goal, may goal ka eh. If you are true to yourself, to your goal, kikilos ka. Okay? Mamaya may tip ako. Paano? Next. Impact and influence. Halimbawa, tingnan nyo kapag nag-challenge kasi, siyempre tumataas ang iyong mastership. Kapag imperial master ang speaker, di ba, ang daming nag-a-attend, pumupunta, kasi yung impact niya tsaka influence, kasi mataas ang kanyang mastership. Kung hanggang testimony ka lang, di ba? Kung hindi ka mag-challenge, paano mo sisimulan yung karir mo na gusto mo maging best speaker kung hindi ka mag-challenge? Okay? So, this group, kailangan nyo pong pag-usapan na sa group. Ino-open ko lang yung benefits ng challenge. And of course, network expansion. Kapag nag-challenge ka, lumalaki yung grupo mo. Kaya, totoo po ito. Ilang beses ka nang nag-challenge? Ask yourself. Konti, isang beses. Kaya tingnan mo yung grupo mo. Di ba? Kasi once you challenge, it's a team decision. Kikilos lahat. Okay? So, huwag po tayong matakot sa challenge. Matatakot ka lang sa challenge kasi hindi mo ginawa yung assignment mo. So, kung may balak kang mag-challenge, ngayon pa lang, once you go out of the seminar venue, learn to share. Hanapin mo yung taong makakasama mo, yung taong pwedeng bumili during the challenge period. Okay? Ito po. Ito po yung hindi siya mahirap ibenta. Hindi mo kailangan, kasi minsan, para ka nagkikasing sa isang bahay, anong kailangan ng tao na to? Ng bahay na to. Yan po, lahat ng bahay kailangan. Shampoo, conditioner, toothpaste, yung 50 grams toothbrush, hand soap, Adam, lotion, herb day. Okay. So, gagastos lang po siya ng 3,570. Kaya naman. Matagal naman yung gagamitin. Tamang explanation lang. Sabihin nyo, 6 na buwan yung gagamitin. Okay, no? Tamang lang. And then, magkano yung PB niya? Magkano yung halaga? 3,570. Ilang tao hahanapin? 68. Kami sa office namin, 100 kami. Di ba? Kausapin mo lang na bumili ng ganyan, basic yan. Hindi mo na kailangan sino ang may cancer, sino ang high blood, yan. Tip lang po yan, isang lang yan. Pero of course, you can add, you can remove. Lang po. So, you have to find 68 person, meron ka ng 2.5 million PBs in 15 days. Okay po? Okay, thank you. I think I'm down to my last slides. Okay. So on good days, pray to God. On your bad days, trust in God. Okay, so thank you. This has been your Sharon Rose Master, Marina Chodon.